Malamig ba ang naging Valentine's nyo? Huwag kayong mag-alala. Paiinitan yan ng sabaw na ito na minamahal ng maraming Bicolano. Ang lasa at mga sangkap maihahalin tulad sa beef mami, pero mas maitim at malapot ang sabaw dahil sa utak ng baboy o baka. Iniluluto kasama ang buto hanggang kumalas ang laman nito. Kung tawagin, kinalas. Hindi lang sasaya ang mga sikmura nyo, ma-inspire pa kayong magnegosyo kapag nalaman nyong ang naging puhunan niya, 20 pesos lang. Ang 75 anyos na si Aling Selly, mahigit 45 years nang bumubusog sa kanyang mga parokyano. Laki raw sa payak na pamumuhay si Aling Selly, kaya bata pa lang, namulat na siya sa pagbabanat ng buto. Ang tatay ko manghuli lang sira. Tapos, nung edad na ako ng 15 years old, pumunta ako dito sa Naga City. Nagi akong yaya ng mga anak ng tiya ko. Sa pag-asang may aahon ang kanilang pamilya sa hirap, naipagkasundo raw si Aling Selly ng kanyang ama sa lalaking hindi niya mahal. Pag edad kong 18 anyos, may isang taong nag-imbita sa tatay na mag-asawa daw ako ng hindi ko gusto. Sabi ko, hindi ko kaya. Pero sabi ng tatay, nasa iyo ang pag-asa ng buhay kong guminhawa. Hindi man daw niya sariling desisyon ang nangyari, sinubukan pa rin ni Aling Selly na yakapin ang kanyang kapalaran. Sinabi ko kay Lord, tulungan mo na lang pa ako, tanggapin ang lahat. Nagkaasawa ko, ay hindi kami kasal, nagkaanak kaming 5. Ang ipinagpapasalamat daw niya sa lahat ay ang kanyang 5 anak. Tulong-tulong kami mag-ina, hindi sila gaya ng ibang anak na kapretsyosa. Kung anong pagkain na naihanda ko, ginisang kangkong, wala silang reklamo. Kaya mahal ko ang mga anak ko na hindi sila tulad ng iba. Bakit walang masarap na ulam? Hanggang ngayon naaalala ko yan. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng makakasama sa buhay, ramdam daw ni Aling Selly na mag-isa niyang binubuhat ang kanilang pamilya. Kaya kinalaunan, naghiwalay rin sila ng dating asawa. At ginampanan ang pagiging ama at ina. Kasi bilang isang single mother, siya lahat ang nag-aasikaso, siya yung nagtatrabaho para sa amin, para makapag-aral kami sa pribadong school. Siya yung nagtumayong tatay at nanay. Lahat-lahat, inako niya lahat yon na walang pagrereklamo. Pero ang talagang babago raw sa kanilang buhay, isa palang panaginip. Umano ako kay God, Lord, hindi masaya ang buhay ko sa mundong ganito. Ayaw ko po magkasala sa'yo. Buti pa po, tutulog ako, huwag mo na akong gisingin. Sabi ko, pakiusap ko. Tapos may isang matanda na lumapit sa akin sa panangigaan. Sinabi niya sa akin, huwag kang mawalang pag-asa. Dahil sa panaginip, na-inspire daw siyang magsimula ng negosyo. Kahit hindi naman daw talaga siya noon nagluluto. At ang nakikita niya raw noon na marami sa kanilang lugar ang kinalas. Kaya nang putakbo kong palengke, bumili ako ng 1 kilong pansit, 2 pesong sibuyas, at saka bawang, 1 balot na tauyo nasa ripak. Pagdating ko sa bahay, niluto ko siya. Kasi yung maluto, tinikman ko, masarap. At ipinanganak ang kanyang sabaw specialty. Ang nagpaangat daw sa luto niya, ang nanunuot na lasa ng sabaw mula sa inilalagay niyang bungo ng baka. At natutunaw sa dilang lambot ng karne. Masarap ang sabaw ni Aling Selly, tsaka lahat ng ingredients niya is fresh. Kaya talagang babalik at babalik ang mga tao rito tulad ko. Binabalik-balikan yung kinalasan dito ni Aling Selly kasi sobrang sarap. Masarap yung sauce, mainit yung pag-serve nila ng sabaw. Pero maniniwala ba kayo na ang puhunan lang daw ni Aling Selly noong 1979, 20 pesos? Na noong panahong yon, katumbas ng nasa 1,500 pesos sa pera natin ngayon. Kaya ang pangako niya sa mga customer, mananatili ring abot kaya ang mga pagkain niya. Sa halagang 50 pesos, may kinalas at luglog combo ka na. Dagdag lang ng 10 piso, may extra itlog ka pa.
Partneran mo pa ng baduya na isang uri ng pritong saging sa halagang 20 pesos at empanada for only 30 pesos. Nagkaroon ako ng kunting pera sa araw-araw na pagtinda. Inipon ko, kuya, pinagawa ko siyang bahay na yung pawid ba? Pero tulad nga sa kahit anong negosyo, dumarating din ang mga unos. Itong pandemic, ang hirap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayong nagbagyo lang pa sa akin. Kung hindi kami nakakita at mayroon kami minsan, siguro mataas sa akin ang tubig. Halos ganyan na lang kataas, maabot na ang cross. Malalim. Ito lahat na ano dito. Pero si Aling Selly, hindi raw magpapaanod sa mga problema. Basta't para sa pamilya. Kaya higit sa mga material na bagay, ang pinakamalaking naipundar niya raw ay ang magandang kinabukasan ng mga anak. Pinagsikapan niya talaga kami na makapag-aral kasi ang sabi niya sa amin, yan lang ang maipapamana niya sa amin, ang aming edukasyon. Ang pinakamasayang nakamit ko, gaya ng mga anak ko, napatapos ko sa pag-aaral, dahil sa tulong nila, dahil sa kinalas. Gaya ng anak ko nasa New Zealand ngayon, doon siya nagtatrabaho sa hospital doon. Sa edad na 75 years old, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi raw niya susukuan ang mga taong mahal niya. Magsisilbi pa rin ako sa mga anak ko, hanggat sa mga customer kong mahal ko na pumupunta dito, na hinahanap nila ako. Naging malamig man ang buhay pag-ibig ni Aling Selly, ang nakuha niya namang pagtanggap mula sa mga suki at anak. Eto, at mas mainit pa sa sabaw. Sus Mabalos po. Thank you.